Kamusta po? Kamusta po mga kabayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong palasyo mga tambay. Dahil po nagpahayag po ang ating Vice President na napakaraming impeachable ang kakaharapin o dapat kaharapin sa mga darating na panahon ang ating Pangulo, ang Pangulong Marcos Jr. mga tambay, ayon sa Vice President. Pero ito mga tambay, sumagot po ang Malacanang na hindi raw po nababahala ang presidente na si PBBM sa impeachment po sa kanya mga tambay. Tingnan po natin ang sagot ng USEC ng PCO mga tambay na si Attorney Claire Castro. Pakinggan po natin si Yusek at komentuhan po natin. So ang tanong kung nababahala ang Pangulo, hindi po. Hindi naaalarma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paniniwala ng ilang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na impeachable offense ang pag-aresto at pag-turnover sa International Criminal Court o ICC sa former president. Dahil umano ito sa kabiguan na protektahan ng Pangulo ang mamamayan at pagpayag umano na manghimasok ang isang foreign entities sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nababahala ang Pangulo sa usaping maaari siyang masampahan ng impeachment complaint dahil dito. Hahayaan na lamang din ng Malacanang ang proseso ng International Criminal Court na umusad sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ito ay kahit formal na kinwestiyon na ng kampo ni FERRD ang jurisdiksyon ng ICC. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Sa isinumiting challenge sa pre-trial chamber ng ICC, hinimok ni Attorney Nicholas Kaufman at Dov Jacobs ang ICC na ipatigil na ang proceedings laban sa dating Pangulo at iutos ang agarang pagpapalaya dito. Sa isyo naman na maaari umanong makapagpahina sa kaso ni dating Pangulong Duterte ang pahayag ng gobyerno ng Pilipinas na walang jurisdiksyon ang ICC, sagot ni Yusek Castro. It has been said many times na hindi naman po tayo nakikipag-cooperate sa ICC. Dahil nga po as of now, wala pa pong jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandig. Kaya nga po mga tambay, hindi nakikipag-cooperate ang gobyerno sa ICC dahil wala pong jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Kaya nga po hinatid di ba? Hinatid po ng pamahalaan natin, mismo ang pamahalaan natin na naghatid sa dating Pangulong Duterte. Gamit pa ang eroplano na galing sa Pilipinas. Di po ba? Kaya nga po walang jurisdiction ang sinasabi po. Kasi mismo ang USEC na si Attorney Castro ay sinasabi niya na walang jurisdiction o jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Kaya hindi po nangihimasok. Hindi raw po nangihimasok ang ICC sa atin. Pero ang ginawa po ng gobyerno natin dinala, hinatid, special delivery. Pero wala po silang jurisdiction sa atin. Nakita nyo po? Walang jurisdiction ng ICC sa atin. At yan din po ang sinasabi ng palasyo. Pero special delivery. Yun naman po. Galing, magaling. Magaling po ang ating gobyerno. Walang jurisdiction, pero special delivery. Ang sinasabi, Interpol. Meron daw po kasi Interpol, mga kabayan. Pero walang jurisdiction. Walang jurisdiction na ICC. Pero naghatid ka ng isang dating Pangulong Duterte. Kaya nga kidnapping. Dahil hindi nakakuha ng due process. Di ba? Meron tayong judicial, may korte. Ni hindi mala nakatuntong ng korte ng Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Napakaraming nagsasabing mga eksperto riyan. Di ba? Mga maalam sa batas. Di po ba? Dating Pangulo, napakahusay pa sa batas. Di po ba, mga kabayan? Kaya dito po sa sinasabing impeachment ng Pangulong Marcos, hindi raw nababahala. Sa tingin nyo, hindi sila nababahala. Nakita nyo po ang ginagawa nila ngayon, puspusan at gigil na manalo
At talagang gagawin yata lahat para manalo ang kanilang alyansa, yung 11 na sinasabi. Dahil protection po nila yan sa impeachment nila. Di umano. Di po ba? Mga kabayan. At ang sinasabi po natin, komento ko po, yan lang po ba ang impeachable? Yan lang po ba yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte na kidnapping? Sabi ng yung kidnapping na yan, mismo, nanggaling yan sa pag-iimbestiga ng Senado. Senado, nag-imbestiga. Diba? Sa pangunguna po ng kanyang kapatid. Kapatid pa niya, ang nanguna riyan. At kidnapping ang lumalabas, mga katambay. Lalo-lalo po ang ginawa nilang paghatid dyan, pag-kidnap, na talagang napakarami nilabag na proseso ng batas, mga katambay. Ibang klase. At yung sinasabi nga po natin, hindi lang po yan ang impeachment. Hindi lang po yung isa na yan na pwedeng ma-impeach ang Pangulo ng bansa. Yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, impeachable na po talaga yan. Pero hindi lang po yan. Hindi lang nag-iisa yan. Mga kabayan, yung ginawa po, ayon po sa mga eksperto, matatalino at mga abogado, yung ginawa rin po ng Pangulong Marcos na pinirmahan ang napakaraming blanco noong 2025 national budget na nalagyan ng 241 billion ayon kay Congressman Ungab. Impeachable din po. Dahil pumipirma ang Pangulo sa kanya. Pinirmahan niya yung kanyang GAA na napakaraming question. Bawal na bawal daw po yan sa saligang batas natin. Yung ginawa nila, yung institusyon ng Kamara at Senado at kasama ang Pangulo, pinirmahan niya yung maanumalyang 2025 national budget. Impeachable din daw po yan, mga kabayan. Nakita niyo po, dalawa na. At ano pa? Ano pa po ang impeachable ng Pangulo? Yung paglipat ng pera sa PhilHealth. Kinuha na ng pera ang PhilHealth ng napakaraming pera. 89-something billion. Di po ba? At nakuha na po yung halos 60 billion yata, mga tambay. At yan po ay usapin na po sa Korte Suprema yan. At pinababalik na rin po yata ng Korte Suprema yung pera riyan na kinuha sa PhilHealth na contribute ng miyembro, Pilipino, taong bayan, mga miyembro ang nag-contribute diyan. Impeachable din po yan. Di po ba? Impeachable. Napakarami po. Ano pa? Yung sinasabi daw po sa GSIS, SSS, PDIC, impeachable din daw po yan. Yung pagbebenta ng ginto na hanggang ngayon ay wala investigasyon, impeachable din daw po yan. Pwedeng ma-impeach. At yung anomalya sa flood control hanggang ngayon, napakaraming bilyon-bilyon daw po na pera ang nasayang dyan at parang nalusaw lang. Impeachable din daw po yan, mga kabayan. Di po ba? Ano pa? Ang pinakamatindi pa riyan, pwede ring ma-impeach ang isang Pangulo kung mapatunayang ikaw ay gumagamit ng pulburon. Mga kababayan, napakaraming ipapile ng impeachment sa Pangulo. Karga-karga niya sa kanyang balikat. Lalo-lalo na ang kanyang pagkatao na may issue ng pulburon, na hawak-hawak ang mga video na hindi nila maimbestigahan sa Senado at Kamara. Pati ang DOJ ayaw imbestigahan. Si Cathy Binag na may hawak na napakaraming USB. Walang nag-iimbestiga dyan. Kahit ang PDEA, NBI, PNP, wala. Lalo-lalo ang DOJ. At lalo-lalo ang Quadcom at Tricom. Hindi nila iniimbestigahan ang video. Yung video na 150 na gumagamit ng pulburon. Hindi lang ang Pangulo. Napakarami pa raw. Impeachable din po yan. At napakarami pa po. Kaya yung sinasabi po ni Atty. Claire Castro na Yusek, sila po ang nababahala. Nababahala na po sila, real talk. Mga kababayan. Kaya nga po, pati ang speaker lumalabas na talagang kinakausap na ng speaker ang lahat nilang kaalyado na mga congressman, di ba? Governor. Yung puwersa,
Kinukuha nila para hindi manalo ang unit ang PDP laban. Para ang manalo'y sila. Protection po nila yan sa impeachment ng Pangulo. Di po ba? At sa napakaraming gagawing investigasyon ng issue ng korupsyon sa ating bansa. Mga kababayan, di po ba? Kaya sino po ba ang nababahala? Napakulong nyo at naitapon nyo ang ginawa nyo sa dating Pangulong Duterte, kidnapping. Walang jurisdiction. Mismo palasyo na nagsasabing walang jurisdiction ang ICC na sa ating bansa. Pero, hinatid mo ron ng Pangulo. Yung dating Pangulo, hinatid mo. Special delivery. Ang gumastos tayo pa. Taxpayer pa ang gumastos. Pilipino. Mga tambay, hindi nakakuha ng tamang proseso, due process. At walang kaso, walang isinasampang kaso sa ating bansa. Itong mga makakaliwang grupo. About dyan sa ginawang war on drugs na yan. Wala. Sa ICC na walang jurisdiction. Kaya patong-patong po na impeachment na kaharapin ng Pangulong Marcos. Kaya mga kabayan, yung nagpapalakas na lang po ng loob yan, di umano. Dahil sila po nasa kapangyarihan ngayon, mga kabayan. Kaya yung nangyayari po ngayon, ngayon lang po sila maangas. Mayayabang po dahil nasa kapangyarihan pa, di umano. Pero pag nabago na po ang senaryo itong halalan at talaga pong hindi nila madadaya di umano ang halalan dahil tayo po ay magba-black voting. Mahirap pong dayain ang black voting. Magmula po sa baba, pataas, solid. Mahirap pong dayain yung basta-basta. Dahil wala na po maisisingit na pangalan. Di ba? Lalo-lalo sa Kongreso kung saan magsisimula ang impeachment sa Kongreso at Senado. Black voting po kailangan dyan. Black voting. Para po yung sinasabi ni Attorney Claire ng USEC ng PCO ay walang katinag-tinag at walang takot sa impeachment ng Pangulong Marcos. Malalaman po natin yan kung hindi matatakot yan. Pag nanalo na po ang UNI, ang sinasabi pong Duterte 10, at maibabasura po natin ang UNI team. Kailangan po inidoro po lahat yan, mga kabayan. Kaya po dito po sa senaryo na ito, sila po ang takot na takot, hindi po ang pamilya Duterte. Kasi po ang pamilya Duterte, wala naman po itinatago. Wala po silang nilabag. Trabaho ng isang presidente na protektahan mo ang mahigit 100 milyon sa mga kriminal, sa mga addictus, sa mga drug lords, sa mga NPA, sa mga kaliwa, sa mga terorista, sa mga narco-politics. Protektahan ng isang pangulo. Trabaho niya yan. Pero ngayon sa panahon natin, hindi natin nakikita na pinoprotektahan ng pangulo yung trabaho niya. Hindi natin nakikitang ginagampanan niya katulad ng ginawa ni dating Pangulong Duterte. Komento ko po. Nakita niyo po, lagahan na pang droga. Pati ang mga pulis ngayon, sangkot. Napakaraming pulis ngayon na naman sangkot sa sari-saring anomalya, krimen. Di po ba? May mga kidnapping na naman sila, mga pulis sangkot. Di po ba? Tapos ngayon, sasabihin mo, wala kayong katinag-tinag, wala kayong takot ma-impeach. Wala man lang kayo sa kalingkingan ng dating Pangulong Duterte sa panunungkulan bilang Pangulo. sa survey na nga lang Survey na nga lang. Kung hindi pa yata ninyo dodoktorin ng survey, di umano. Ay baka, nakakalungkot lang, mga tambay. Nakakalungkot lang po nangyari sa atin. 3 taon tayong dinala sa pamumulitika at korupsyon. Yan. Nakita niyo po, walang lubay araw-araw ang issue. Politika. Nakita niyo po, 3 taon. Tapos ngayon sasabihin, hindi sila nababahala.
Wala po kasi nagtatagumpay. Wala po nagtatagumpay pag lalong masama ang iyong ginagawa. Yung mga plano mong masama, hindi pang matagalan yan. Lalo sa panahon po natin ngayon. Mangyayari lang po yan yung ginagawa nila kung sa panahon pa po nung tatay. Dahil hindi pa uso ang social media. Di po ba? Nung panahon po ng tatay, ng senior. Kasi noon, wala social media. Media lang po. At militar, kapulisan. Kaya nga po, batas militar. Di po ba? Kasi walang mga information. Wala. Kapos na kapos. Kulang na kulang ang mga impormasyon nakakarating sa taong bayan noong mga panahon na yon. Kaya nga po sila, ang kanyang tatay, ay tumagal na mahigit 20 taon sa tungkulin bilang presidente. Di po ba? Pero sa panahon po natin ngayon, malabo na pong maibalik yung history na yon. Dahil hindi na po tanga at bobo at mangmang at gago ang mga Pilipino ngayon. Di po ba? Marunong nang magmatsyag. Di ba? Marunong na mag-aral. Pinag-aaralan na ngayon ng mga Pilipino ang tama't mali. Lalo-lalo sa politika dahil yung pera natin ang hawak-hawak nila pag sila'y nasa kapangyarihan. Nakita nyo po? Institusyon pa lang ng Kamara at Senado. Yung pera natin, nadidisgrasya na. Kung walang social media, malalaman po ba natin yan? Di po ba? Hindi natin malalaman ang ginagawa nila. Lalo-lalo na yung kanilang MOOE na pumutok, yung mga kanilang mga extraordinary expenses, yung kanilang mga pondo, certification lamang. Di po ba? Matindi, no? Ano po yon? Yung mga liquidation by certification lang? Ganon. Natuklasan natin dahil may social media. At natuklasan din natin dahil sa social media. Wala pong public hearing ang mga pondo nila. Sa napakatagal na panahon na pala. Hindi pina-public hearing. Hanggang sa BICAM lang daw. Nakita niyo po yun? Mga natutuklasan dahil nga po may technology na ngayon. Yung ginawa nila, napakarami nilang ginawa anomalya, natuklasan ng mga Pilipino. Napakalalaki pala daw ng kanilang mga extraordinary, mga travel pan. Di po ba? Grabe, natutuklasan. Dahil may social media. Di po ba? At natuklasan din natin yung ginawa nila impeachment na merong umuugong na napakaraming pera ang pumirma riyan. Daan-daang milyon. Dahil may social media. Di po ba? At ang napakalaking confidential fund ng Pangulo sa loob lang ng 12 buwan. Hindi bababa sa 4.5 billion sa loob lang ng 12 months dahil may social media. Kung walang social media, katulad nung panahon ng tatay niya, hindi natin matutuklasan lahat yan. Di po ba? At hindi po natin mapapanood lahat ang ginawa ni General Torre. Kung walang social media, kung walang technology, pwede po nilang pagtakpan lahat ang ginawa nila. Yung illegal na pag-aresto, kidnapping ang lumabas sa investigasyon ng Senado. Dahil may social media. Nakuha na ng mga high-tech na cellphone ang ginawa, pati ang pagsasalita. Mga katamay, kumpleto, Ricardo. Ano pa ang maitatago? Attorney Claire, may maitatago pa ba kayo sa taong bayan? High-tech na technology. Pati nga yung pag-hold na hindi agad nakauwi ang First Lady sa ating bansa dahil sa issue na may namatay daw sa Amerika na siya ang kasama at may issue rin daw po di umano ng droga. Naalaman ng Pilipino dahil sa social media. Di po ba? Kung walang technology, makakaroon din po ba si Cathy Binag ng USB? Sige, na kinatatakutan po nilang imbestigahan. Sige nga. Attorney. At malalaman din po ba ng mga Pilipino na nakapasok na ang mga grupo ng CPP, NPA, NDF sa Malacanang di umano? Kung wala social media.
Di ba? Malalaman ba ng Pilipino na napakarami na nakapasok ng grupo ng makakaliwa sa Kongreso at meron din daw po sa Senado, di umano? Sige nga, kung wala social media. Kaya po, Attorney Claire, pagbutihin nyo po, lalo po ang COMELEC. Pag hindi po ninyo na ipanalo ang unity team, saka nyo sabihin ngayon na hindi nababahala ang Pangulo na ma-impeach sa dami ng kanyang karga-karga sa kanyang balikat na issue ng impeachable. Lalong-lalo na po ang kanyang sinasabing polboron, may video pa. Nakikatibinag, mga kababayan. Kaya nga po todo ang paninira ng mga trolls ng kabila. Di po ba? Todo ang pagtatanggol at todo rin ang paninira sa Vice President. Di po ba? Kaya nga gustong-gusto nilang ma-impeach ang Vice President. Di po ba? Gustong-gusto nilang mawala. Dahil delikado sila. Pagka ang Vice President ang naupo, mga kababayan, lahat sila magkakaproblema sa dami na natuklasan ng Vice President na anomalya sa pera ng taong bayan. Lalong-lalo na po dyan sa Senado at Kongreso, mga kababayan. Kaya po, gigil na po sila. Talagang ginagawa na po nila ng paraan, ginagapang na nila. Talagang pati po ang mga kaalyado nilang mga politiko, pilit nila, gawin lahat ang paraan, gawin lahat ang makakaya na manalo ang unity team para proteksyon kaya ng Pangulo sa impeachment para sa kanya. Di kaya? Good luck na lang. Good luck na lang, Attorney Claire. Yung sinasabi nga po, kadalasan ng mga Pilipino, walang forever. Lalong-lalo na sa politika. Walang forever. Pero ang pinakamagandang mangyayari sa'yo bilang politiko, yung iyong ginawa. Diyan nagbibigay ng kredibilidad ang isang Pangulo. Magandang daladala mo sa iyong pagkatao. Kahit hindi ka na Pangulo, yung achievement, yung ibinigay mong maganda, nakita sa mata. Nakita ng mga Pilipino ang ginawa mong maganda. Katulad ng ginawa ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga minamahal ang mga Duterte ng mga Pilipino dahil nakita nila yung leader na may pagmamahal sa Pilipino at may pagmamahal sa bayan. Hindi kontrolado at hindi nababayaran ng mga oligarko. Di po ba? Kayo po ba, Pangulong Marcos? Sino po ba mga kasama nyo ngayon? Di po ba? Umuugong sa social media, pati mga kakaliwa. Kakampi na daw po ninyo. At lahat ngayon nasa gabinete nyo. Lahat halos ng nasa gabinete nyo ay mga isinuka na nung panahon po ng liberal at dilaw at pink. Ngayon, mga kasama na po yata ninyo. Di po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kaya po mga kabayan, sa ano po sa tingin nyo? Totoo po ba na ang Pangulong Marcos at si Attorney Claire ng USEC, ng PCO, ay hindi sila nababahala, lalong-lalo na itong darating na halalan, malapit na? Hindi ba sila nababahala pag nanalo ang solido? Majority ng PDP laban ay manalo sa Kongreso at Senado. Sa tingin nyo, hindi mababahala ang Pangulo at si Attorney Claire? Mga kababayan, nasa mga Duterte ang huling halakhak at nasa mga Pilipino ang huling halakhak. Sa majority, doon sa matitinong Pilipino. Hindi rin sa mga na merong ganyan sa kanilang mga bibig na bubusalan, mga kababayan. Kaya po yan, mga tambay, intay na lang po natin
Yung sinasabi nga po, bilog ang mundo, bilog ang bola, bilog ang gulong. Hindi laging nasa ibabaw ka kung ikaw man ay gulong. Darating at darating ang panahon ng gulong ay ito'y iikot, Atty. Claire, at mapupunta sa ilalim pag-ikot. Ngayon, namamayagpag po kayo. Dahil nga po, kontrolado nyo po ang 19 Congress, kaya nga walang impeachment na naganap sa inyo. Makukontrol nyo po ba ang 20 Congress? Yung 20 Congress po ba, nakakasiguro kayo na walang magpapail ng impeachment sa Pangulo? Sige nga. Kaya mga kababayan, isa pong challenge ito sa mga Pilipino. Challenge po sa atin ito, yung ginawa po ito ng Malacanang na hindi sila nababahala sa impeachment. Challenge po sa atin ito. Kaya po ang gagawin natin, challenge accepted. I-accept po natin yung challenge na hindi nababahala ang Pangulo sa impeachment niya. Ngayon, tingnan po natin kung hindi siya nababahala. Black voting po tayo. Black voting sa botohan po, PDP laban, Duterte 10, at lahat po ng kandidato po sa pagka-kongreso o representative sa Kamara, sa House of Representatives, na PDP laban sa ating mga distrito. Makikita naman po natin yan sa ating pong balota. Makikita po natin yan ang PDP congressman o representative. Yun po ang black voting. Iboto po natin yun. Senado at Kongreso. Tingnan po natin kung hindi mababahala si Atty. Claire at ang Pangulo sa impeachment na darating sa kanila na sinasabi ni Vice President. Napakarami pong impeachable, mga tambay. Napakarami. Saksakan ang dami. Mga tambay, sasagutin po nila lahat yan, yung isang damukal na ipapail na impeachment. Lalong-lalo po yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. At syempre po, yung ating kaperahan, mga tambay, impeachable po yan. Lalong-lalo po yung 2025 national budget at PhilHealth. PhilHealth. Pera ng taong bayan yan. Hindi po pera ng tax yan. Taong bayan po yan. Contribute po yan. Mga kabayan. Bago po tayo magtapos, yan, siyempre po, shoutout po. Maraming salamat po sa ating mga subscribers, sa ating pong mga taga-pakinig. Nagtitiwala po sa inyong katambay. Maraming salamat po sa mga subscribers po natin. Thank you po. Thank you po. Na-appreciate ko po kayo, mga kababayan. At siyempre po, thank you din po sa ating pong mga kababayan, mga nagtitiwala po at nagbibigay po ng konting biyaya o maraming biyaya, mga tambay. Napakarami po. Thank you po sa mga maraming biyaya po na inyong pinagkakaloob. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, at ako si Pilam. Thank you po sa napakarami pong biyaya na inyo pong pinagkakaloob. Thank you po. At syempre po, shoutout po sa ating mga kababayan din sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Mabuhay po kayo. At syempre po, ingat po tayo. Napakarami po nating dapat pag-ingatan ngayon. Nandiyan ang makakaliwa, nandiyan ang mga addictus, mga kriminal, at nandiyan pa ang mga pulis na tiwali. Ingat po tayo. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa mga kasulok-sulukan naman po ng mundo na may Pilipino. Thank you po, mga tambay. At ingat po kayo, mga bago nating bayani. Mabuhay po kayo. Shoutout po. Ingat po. At thank you po sa pagboto po ng solid PDP laban, black voting. At syempre po, bago po tayo magtapos, thank you po sa mga gusto po ng Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, syempre, like, share, subscribe. Thank you po. At syempre po, yung dasal po natin, panalangin, na maingatan po ang Duterte, lalo po ang dating Pangulong Duterte, ang kanyang kalusugan at ang kanyang buhay ay may maduktungan pa po sana at makabalik po sa ating bansa sa lalong mabilis. At syempre po ang Vice President, alam po natin na ang Vice President ay tinatarget po nila para pabagsakin. Sana po isama po natin sa dasal na maingatan po, lalo po sa mga nagbabalak ng masama sa kanya. Sana po ay lagi pong kaligtasan ang manatili po para sa kanya. At syempre po,
Yung lagi po natin na sinasabi, bilin na bilin po ng dating Pangulong Duterte at ni Vice President na mahihirapan po silang dayain tayo kahit papaano. Black voting. Black voting po tayo. Ayun, PDP laban Duterte 10 at lalo-lalo na rin po sa Kamara para sa hindi kinatatakutang impeachment ng Pangulong Marcos. Thank you po mga tambay. Sa muli, paalam, ingat po tayo, ingat. Bye-bye.